Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 4 na NPA sumuko sa Camarines Sur inabutan ng tulong pinansyal ng LGU. 12 aktibong pulis pinadalhan ng summons kaugnay ng nawawalang sabongero. Lahat ng opisyal ng PCO pinagbibitiw para bigyang daan ang transition ni Acting Sec Gomez. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Ipinresinta ng 9th Infantry Battalion ng Philippine Army ang 4 na dating rebelding kasapi ng New People's Army o NPA sa lokal na pamahalaan ng Libmanan, Camarines Sur nitong Hulyo 14. Dala ng pagnanais na tuldukan ng paghihirap sa panig ng rebelding grupo na pagdesisyonan ng 4 na sumuko dala ang kani-kanilang mga armas na kanila ring kusang isinurrender sa militar. Isa-isa rin silang nakatanggap ng financial assistance mula sa LGU, kasabay nito ang pagtitiyak ng kanilang kaligtasan sa kanilang pagbabagong buhay. Nagpasalamat naman ang mga dating rebelde sa naging pagtanggap sa kanila ng pamahalaan. Pinadalhan ng summons ng National Police Commission o NAPOLCOM ang 12 aktibong pulis na iniugnay sa pagdukot sa mga nawawalang sabongero. Ayon kay NAPOLCOM Vice Chairperson Rafael Calinisan, ang hakbang ay tugon sa reklamong inihain ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. 6 ay nauna nang na-dismiss sa serbisyo. Wala na umanong jurisdiksyon ng NAPOLCOM sa mga natanggal, ngunit maaari pa rin silang kasuhan ng Department of Justice o DOJ. Ayon kay Patidongan, binayaran umano ni gaming tycoon Charlie Atong ang ilang pulis para dukutin at patayin ang mga sabongerong nandaya. Mariing itinanggi ni ang aligasyon at iginiit na sinubukan siyang kikilan ni Patidongan ng 300 million pesos. Inatasan ni Acting Presidential Communications Office o PCO Secretary Dave Gomez ang lahat ng Undersecretaries, Assistant Secretaries, Directors at Hepe ng attached agencies na magsumiti ng kanilang courtesy resignation bago o sa Hulyo 18. Ayon kay PCO Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, agad siyang maghahain ng pagbibitiw bilang pagbibigay daan sa kalayaan ni Gomez na pumili ng sariling team. Paliwanag ni Gomez, bahagi ito ng normal na transition process habang may performance review ang mga opisyal. Samantala, giniit ni Castro na mananatili siyang tapat sa katotohanan sa kabila ng mga espekulasyon hinggil sa kanyang estilo ng pagsagot sa media. Ilang ahensya sa ilalim ng PCO ay ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, PTB4 at IBC13. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.